opinyon at pananaw ng susunod na programa ay galing sa mga host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong Lunes, ika-16 sa buwan ng Marso 2026. Pasada Balita. Mga bayan, kapitbayan, taas pasahe sa PUV, aprobado na ng LTFRB, pamamahagi ng fuel subsidy sa mga trike driver, aarangkada na bukas. Pasada Balita. Presyo ng bigas lalo pang tumaas sa gitna ng walang prenong big time oil price hike. Pasada Balita. Mahigit 1,000 OFW na naipit sa tensyon sa Middle East, balik bansa na. Pagkaka-aresto naman sa ilan pang Pilipino sa UAE, bine-verify na ng DMW. Pasada Balita. Tugon ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment complaints ilalabas na ngayong araw. Pasada Balita. Sa balitang pang-alakalan, binayarang utang ng Pilipinas lumobo sa mahigit 2 trilyong piso. Pasada Balita. Kita naman mula sa ibayang dagat sa gitna ng tension gas sa Middle East, supply ng langis sa Sri Lanka nirarasyon na. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala handa na sa pagsabak sa Miami Open 2026. Pasada Balita. Na balitang pangkalusugan, pagkain ng mabilis, lalo po yung pagnguya. Masama nga ba sa ating pong kalusugan? Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Batangas Governor Vilma Ate V. Santos, isasantabi muna ang pag-arte para sa kanyang tungkulin bilang gobernador. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Isang maginaw pa ring umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. At Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Inaasang ia-anunsyo na ng LTFRB bukas, Marso 17, ang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Bunsod na rin ang patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sunod na rin ito ng pagsailalim pa sa justification sa Department of Transportation hinggil sa halaga ng dagdag pasahe. Ektibo naman itong Sabado, Marso 14, ang inaprubahang pansamantalang taas pasahe ng LTFRB sa mga provincial bus kung saan adagdagan ng 35 centavos kada kilometro ang pasahe sa ordinary, deluxe at super deluxe na provincial buses, habang 45 centavos kada kilometro naman ang dagdag sa mga tinatawag na luxury buses. Tala, tinaas din sa piso ang base fare ng ordinary provincial buses na may karagdagang 30 centavos sa bawat susunod na kilometro. Pinayuhan naman ng LTFRB ang mga bus operator ang mahigpit na sundin ang bagong fare guide at tiyaking nakapaskil ito sa loob ng mga sasakyan
para sa kaalaman ng mga pasahero. Pasada Balita. Sisimulan na bukas ang pamamahagi ng 5,000 pisong cash assistance o fuel cash assistance para sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Ayon kay Metro Manila Council President San Juan City Mayor Francis Zamora, handa na ang mga lokal na pamahalaan upang ipamahagi ang tulong pinansyal sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Tinayaan niya ng Department of Social Welfare and Development na magiging malaya sa anumang politikal o yung panghihimasok po ng mga politiko ang distribusyon ng ayuda. Nilinaw din ng alkalde na nakahanda na rin ang listahan ng mga tatanggap na TODA members sa pamamagitan ng kanilang tricycle regulatory boards at tanging requirements ay ang kanilang driver's license. Agugunitan magmumula ang pondo ng ayuda sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng DSWD at bahagi ng hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng krudo sa gitna na rin ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Pasada Balita. Nagbabala naman ang isang leader sa Senado laban sa pamumulitika sa pamahagi ng fuel subsidy ng pamahalaan. Ayon kay Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development Chairman Erwin Tulfo, may mga pulisiya nang nagbabawal sa pakikialam ng mga politiko kaya dapat parusahan ang sinumang mahuhuling gumagamit ng krisis para sa sariling interes. Itnang senador, galing sa buwis ng mamamayan at hindi sa bulsa ng sinumang politiko ang ipapamahaging pera, kaya't wala dapat maging intervention o umepal sa pamimigay ng fuel subsidy. At tatandaang sinulong ni Senator Erwin Tulfo sa 2026 General Appropriations Act ang probisyong nagbabawal sa mga politiko na makilahok sa pamamahagi ng tulong ng pamahalaan at sinundan ng DILG Memorandum Circular Number 2026-006 na nagbabawal din sa paglalagay ng pangalan o mukha ng mga opisyal sa mga proyekto ng gobyerno. At upang gawing itong permanente, muling inihain ni Senator Erwin Tulfo ang Anti-EPAL Act o Senate Bill 1750 noong Pebrero na nagbabawal sa mga incumbent official at kandidato na makibahagi sa mismong pamimigay ng tulong pinansyal ng pamahalaan. Pasada Balita. Sa oras na 8 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning, tumaas pa ang presyo ng bigas at posibleng sumirit pa ang presyo nito sa harap na rin ng lumalalang krisis. World crisis na po ito sa langis. Dulot na rin po ng kaguluhan sa Middle East. Batay sa tala ng ilang traders, sumakyat na ng 2 piso kada kilo ang presyo ng bigas matapos ang unang bugso ng oil price hike ito nakarang linggo at inaasahan pang magmamahal dahil sa nakaumang na 20 pesos na dagdag presyo na naman sa kada litro ng gasolina. Una nang inahayag ng Department of Agriculture na posibleng direktang maapektuhan ang presyo ng bigas sa pagtaas ng presyo ng langis dahil gumagamit sila po ng krudo sa pag-aani, sa gilingan at sa pagta-transport o yung pagbiyahe po ng mga agri-products. Ayon kay Orly Manuntag ng Grains Retailers Confederation of the Philippines, nagkaroon din ng pagkaantala sa delivery dahil sa mahal na krudo. Habang umabot hanggang 30 pesos kada kilo ang farm gate price ng palay nito mga nakarang buwan. Tumaas din anya ang gastos sa pag-aangkat ng bigas matapos dumoble ang freight cost mula $20 hanggang $50, mahigit doble pala, kada metric tons dahil sa mahal na langis. Pasada Balita. Tiniyak naman ng Department of Agriculture at Food Terminal Incorporated na sapat ang supply para sa programang 20 Bigas meron na ng pamahalaan. Sunod ito ng pagdagsa ng mga mamimili sa ilang distribution sites ng programa na nagdulot ng mahahabang pila. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., patuloy ang National Food Authority sa paggiling ng palay para mapuna ng supply sa mga Kadiwa Center at iba pang distribution sites. Tala,
Nanawagan din ng DA at FTI na huwag abusuhin ang 20 pesos kada kilong bigas program at inikayat ang publiko na bumili lamang ng sapat para sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Pasada Balita. Yung mga 20 pesos na Saan bigas. banda sa QC? Sa Circle meron, dun sa may ng DA. Doon mismo? Doon mismo. Ba't nadadaanan ko yun? Wala akong nakikita. Hindi may oras kasi yan. Ganon? Oo, may oras yan. Kailangan Kasi- pipila ka talaga. Pinakamurang nakita ko noon is, nung huli kong bumili ng bigas is 44. 44. Tapos yung nabili Maganda ko, na. pwede na. Ay, yung nabili ko para sa tao is 56. Meron ako kami nakita rin, 60, 70, hanggang 80. Nung nakita kong 44 para doon sa mga alaga ko, sabi ko, teka muna, relax lang muna kayo, ha? Eh, kaso wala nang isasaing. Kasi may nakita ko, 26 or 27 ba, doon sa malapit sa amin. Kaso kulay brown. Ay, Tapos durog. ganon? Oo, eto na. Nung inikutan ko, wala na. Ang pinakamura, 45. Wala akong nagawa kundi bumili. Ganon. Oh, kaya tuwan-tuwa yung mga alaga ko. Iba na yung aw nila eh. Wow. Ganun. Samantalang nung 29 yung bigas, sabi na, Maangil pa. nagagalit. Alaga ko Siyempre, na yun. magkakaubusan yan pag mga murang bigas. Pag ganyan Naubos pa. actually. Ilang araw lang. Tapos itong sabi sa akin nung pasintabi po sa mga Nag-almusal. Hindi, kasi talagang kailangan natin sabihin eh. Sabi nung suki kong binibili ng bigas, sabi niya, sir, bili na kayo ng marami-rami. Dahil baka bukas iba na presyo niyan. Which is nangyari nga. Totoo naman. Diba? Wala naman tayong magagawa. Hindi naman natin sila pwedeng harangan. Negosyo eh. At saka yung pinagkukunan nila rin ang nagtataas eh. Diba? Dati sa 50 piso, 2 pisong taas sa produktong petrolyo, natataranta na eh. Ngayon pa ba? Oo. Nakamba bukas, magkano? 17, 16? Pesos May sa 20 gasolina? pesos nga dito sa Sa diesel, 20 plus yan. 20. Oh. Ano ginagamit ba sa pag-transport? Diesel. Diesel. Diesel Kaya, yan. Well, sabi nga nila, mas maigi na to kaysa ginagera tayo. Oo naman. Di ba? At least ang mahalaga, may supply. Wala naman tayong magagawa kahit tumaas ng gano'ng kataas yan eh. Kasi tayo Diba? naman ay talagang importer tayo Oo. eh. Tsaka tama ka, world problem na talaga eh. Buong mundo naramdam yung nangyayaring krisis eh. Sa Sri Lanka nga, di ba, Oo, nirarasyon nirarasyon yung na. langis. Pero ang babala po ng Department of Trade and Industry sa mga retailer, may babala po sila sa mga nag-hoard. Ano naman, wag lang babala. Ay, mga nag-hoard, ito At labis na nagtataas ng presyo ng pangunahing bilihin sa gitna ng krisis dulot ng kaguluhan sa Middle East. Ayon sa DTI, mahigpit na ipatutupad ang mga batas laban sa illegal na manipulasyon ng presyo upang maprotekta ng mga mamimili. Dapat may makita kaming mga sampulan. Sample dyan. Sa ilalim nila ng Republic Act No. 7581 of Rice Act, maring makulong ng hanggang 15 taon at pagmultahin ng hanggang 2 milyong piso ang sinumang mapapatunayang nag-hoard o yung mga sangkot sa profiteering o iba pang uri ng illegal price manipulation. Hinikayat din ng DTI ang publiko na maging mapagmatyag at agad isumbong sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang pagtaas ng presyo o pag-hoard ng supply ng produkto. Gayunman, aminado ang kagawaran na maaari na nga, hindi talaga yun na nga po. Tali na nga po ang kanilang kamay. Maaring tumaas ang presyo ng ilang pangunahing produkto dahil po sa patuloy na pagmamahal ng krudo na nakaapekto na sa logistics, transportasyon at distribusyon ng mga bilihin. Pasada Balita. Lahat ng pagmamahal, yan ang gustong-gusto kong tanggihan. Pagmamahal ng Pagmamahal presyo ng ng mga presyo. produktong petrolyo na may domino effect sa lahat ng produkto. Grabe naman di yan. ba? Parang holiday kanina. Pero marami pa rin namang sasakyan. Maraming sasakyan. Maraming Pero sasakyan. yung mga sumasakay, Yun ang konti. hindi, ang sa akin lang mukhang tanggap na nila eh. Tanggap na ng marami sa kababayan natin na talagang magtataas. Ang hamon ko lang dyan at saka ang i-observe ko dyan bukas hanggang Wednesday. Tingnan Kasi natin. bukas malupit eh. Oo, malaki. Matindi. Malaki yung Matindihan bukas. yung pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo bukas eh. Kaya abangan natin bukas. Kasi nung mga nakaraaraw, lumuwag ang EDSA eh. Di ba? Tsaka kumonti yung mga namamasada. Tsaka yung mga nakakasabay natin sa mga public transportation na mga... Kakaiba na ang itsura, Okay. di ba? Yung amoy, alam ko yung amoy eh. Ah. Sabi ko, mukhang nakatira ito sa
sa bandang Makati. Aha. Iba yung amoy eh. Ganun ba? Oo, Pakiamoy mo nga ako. Pag mga mamahalin yung amoy, alam mo naman yung ilong ko eh. Actually, nasa itsura naman eh. Hindi mo naman may pagkakaila eh. Andito ba si Kuya Miran na nagkwento ako? Nandito ka nung bumiyahe ko nung nakaraan. Mga nakasakay ko, hindi naman ordinaryo. Di ba? Tapos nagtatanong, magkano po pamasahe? alam mo talagang hindi sanay at hindi talaga namamasahe. Hindi nila alam yung basic eh. Yung minimum fare eh, di ba? Tsaka makikita mo naman, hindi naman po sa pang-discriminate. Makikita mo naman yung galaw at tsaka itsura ng mga may kaya sa wala eh. Di ba? Pero mo pumunta, natuwa ako dahil sabi ko, may mga pagkakataon din palang maganda epekto ng oil price increase. Kasi walang mayaman, walang mahirap. Walang middle class, walang mahirap. Lahat tayo sasakay ng PUV talaga. Di ba? Yung nakasabay ko, minarkahan ko na yung muka. Talaga? Amoy Makati, ha? Amoy Makati. Yung pabango medyo 10K above eh. Ganun? Oh, alam ko yung amoy eh. Para mo nang sinabi na amoy mo na ako. Oy, nagbibiruan lang kami ha, mga kabalitakdakan ha, dahil mabibigat po ang balita on a Monday morning. Ha? Wala pa yung bukas May ha. pasok ba? Ha? Parang wala akong Oo nga. nakasabay. May ano ba? May pasok ba yung Ang alam ko, 4-day work week, Biyernes walang pasok. Oo nga eh, hindi ko. Diba? Anyway, pa sige, sila. obserbahan natin. Sana oil. Oo. Sa iba pang detalye ng mga headlines, nasa mahigit 1,300 OFW mula Middle East ang nakabalik na ng Pilipinas sa gitna na nagpapatuloy na tensyon sa rehiyon. Mula March 5 hanggang March 14, nasa 1,022 OFWs at 293 dependent na ang sumailalim sa bagong Pilipinas Repatriation Program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para matiyak ang ligtas na pagpapauwi sa mga Pilipinong naiipit sa digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, inuuna ng pamahalaan ng mga Pilipinong nasa high-risk areas, may karamdaman o iba pang humanitarian concerns. Sunod sa mismong direktiba ng Pangulo, tiniyak ng kalihim ang tuloy-tuloy na koordinasyon ng pamahalaan upang matulungan ang mga apektadong OFW at matiyak ang kanilang kaligtasan at muling pagbangon. Ugnay nito, nabatid na 343 distressed at stranded OFWs naman ang dumating kahapon ng umaga mula Riyadh, sakay ng ipinadalang government chartered flight ng pamahalaan. Pasada Balita. Ine-verifika na ng Embahada ng Pilipinas sa United Arab Emirates ang ulat na ilang Pilipino ang naaresto sa Dubai dahil sa pagre-record at pag-share ng mga video online hinggil sa mga nagdaang pag-atake sa bansa, kabilang ang kanilang air defense interceptions. Ayon sa Embahada sa Abu Dhabi, Philippine Embassy sa Abu Dhabi at Consulate General sa Dubai, humingi na sila ng opisyal na kumpirmasyon mula sa Emirati government hinggil sa pagkakakilanlan, kasalukuyang sitwasyon at legal na sitwasyon ng mga Pilipinong sangkot. Binigyang diin din ng Pilipinas ang paggalang sa soberanya ng UAE at pagpapatupad nito ng batas kaugnay sa kanilang national security, cybercrime at public order. Samantala, pinaalalahanan ng Embahada ang mga Pilipino sa Middle East na maging maingat sa internet, umiwas sa pagkuha ng mga video at pag-post, pagkomento o pag-share sa mga hindi kumpirmadong security-related contents. Halip, pinayuhan ng mga Pilipino na subaybayan lamang ang mga opisyal na pahayag ng pamahalaan ng UAE at mga mapagkakatiwalaang news sources hinggil sa nagpapatuloy na security situation sa gitnang silangan. Pasada Balita. Hindi lang naman mga Pilipino eh. May nabalitaan British. ako. Yung British, ano? Yung British. Na-tsempuhan niya. Inaresto siya. Ang ganda nung pagkakakuha niya. Kumbaga, exclusive na exclusive, oh. Oo. Yung pala, bawal. Oh, bawal. Security concern pala yung ganon. Actually, Diba? nito na lang pinagbawal. Hindi kasi nga gera eh. Gera, oh. Diba? Nito Baka na lang mamaya may pinagbawal. mapitikang kang strategic area, maipost mo sa social media, Makikita ng makita kalaban. ng mga intel at kalaban. Which is, justifiable naman. Justifiable naman. Diba? Kasi, yung advent ng computer, yung advent ng cellphone na may camera, Pero dapat nung ano pa yan, simula pa lang nung sumiklab yung digmaan, inano na nila. ang problema, hindi mo, kung halimbawa, dayuhan ka, first time mo nagpunta, Yun hindi lang. mo alam yung batas sa kanila. At saka, syempre, ikaw ba naman, hindi mo magagawang pitikan yun? Di ba, kahit ordinaryong tao, kapag, nakita mo,
Siyempre, yun Ay, ang syempre, ano na iba na ngayon. Yun ang instinct ng tao ngayon eh. Pag may nakitang kakaiba, pitik ka agad ng camera. Ang saklap naman kasi, pag pinost mo sa social media, talagang mapapahamak ka Iba dyan. na yung gamit ngayon. Ha? Oo. Hindi lang basta drone pala yung gamit ngayon ng mga magkakalaban. Meron silang tinatawag na FPV. Ano yun? First Person Video Drone. Na pag na-videohan, Habang madedetect ka yung agad. drone, armado yung drone, kumukuha siya ng video, nagsa-search muna siya ng mga target. Tindi, no? Ganun. High-tech, no? High-tech. Parang Star Wars talaga. Nalaos yung mga missile. Ganun. Kasi Kung talaga ngayon, drone technology, biro mo yung missile na napakamahal, Drone lang ang katapat. Drone lang ang katapat. Ang klase technology. Ibang klase. AI pa yung ano ng drone. Gamit na. Tayin mo hindi rin malayong mangyari na baka mamaya bukas makalawa biglang magsusulputan, puro robot na. Diba? Sa Japan, inaano nila yung mga Matagal robot. na yun sa Japan, actually. Tinitignan niya kitang maigi Baka mamaya hindi ka AI. Hindi. Baka robot ka na. Android. Android. Android nga pala. Android. Android dyan na sino, no? Alright. Handang magbigay ng komprehensibong serbisyong pangkalusugan ng Department of Health para sa mga OFW na kabilang sa repatriation mission sa Middle East. Ayon kay Health Undersecretary Gloria Balboa, titiyakin nila na matutugunan ng lahat ng medical at psychological needs ng mga repatriate sa kanilang pagdating sa bansa. Sa bawat bugsuan niya ng mga nagbabalik na manggagawa, nagpapadala ang DOH ng medical team sa mga holding area at hotel para magsagawa ng agarang evaluation. Kabilang sa ipinamamahaging tulong ng DOH, ang libreng gamot at mental health support tulad ng psychosocial counseling para sa mga nakararanas ng trauma. Aliban dito, tiniyak din ng DOH na magiging prioridad ang zero balance billing sa mga government hospital, ang lahat ng mga pasyente kabilang ang mga buntis at mga may malalang sakit tulad ng cancer. Pasada Balita. Sa iba pang paksa ng mga balita, kinumpirma ni Vice President na Sara Duterte na mayroon ng 4 na individual na lumapit sa kanya para mapabilang sa kanyang senatorial slate sa 2028 elections. Gayunman, hindi pinangalanan na ang pangalawang Pangulo kung sino-sino ang mga lumapit sa kanya. Maliban dito, tikom din si VP Sara kung kabilang sa mga lumapit si dating COMELEC Commissioner Atty. Rowena Guanzon na kamakailan ay nagpayag din ng kanyang kandidatura. Kaugnay nito, muling iginiit ng Vice Presidente na hindi niya muna isa sa publiko kung sino ang kanyang posibleng running mate sa 2028 presidential polls. Pasada Balita. Inaantabayanan na ng Kamara ngayong araw kung magbibigay si VP Sara ng kasagutan hinggil sa 2 impeachment complaints na inihain laban sa kanya. Sa isang exhibit para sa commemoration ng 90th anniversary ng Office of the Vice President, humirit si VP Sara na 14 pa lang ang Vice Presidente ng Pilipinas dahil hindi pa niya tapos ang kwento ng ika-15. Batid na binigyan lamang hanggang ngayong araw si VP Sara para magsumite ng kanyang sagot laban sa kinakaharap na aligasyon. Kung makakapagsumite ang VP, bibigyan naman ng Kamara ang mga complainant ng 3 araw para maghain ng kanilang reply at dagdag 3 araw sa bise para magsumite ng tinatawag na rejoinder. Pasada Balita. Samantala, inirekomenda ni Ombudsman Jesus Crispin Remulian na maaring i-take over ng pamahalaan ng operasyon ng mga kumpanya ng langis habang may krisis sa supply na dulot ng kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Ombudsman Remulia, pinapayagan ng 1987 Constitution ang pamahalaan na kontrolin ang operasyon ng mga public utility sa panahon ng national emergency. Marian niya itong gamitin upang matiyak na may sapat na supply at makontrol ang presyo ng langis sa gitna ng krisis.
Binanggit din ng Tanod Bayan na dating Oil Price Stabilization Fund, kanyang tinukoy, na isang mekanismong ginamit noon upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng Nagkaloob crudo sa ang mga Philippine mamimili. Charity Six Office Iginit ng din ni Nunez na dapat din 465,000 pag-aralan pesos ang mga sa ganitong Pequeña sistema Casa de habang Nazaret tinatalakay Incorporated sa Kongreso bilang unang ang aprobadong posibleng kahilingan ng pagbabago institusyon sa public matapos data. itong kilalaning bagong partner ng ahensya sa ilalim ng Institutional Partnership Program. Formal na iniabot ni Lisa Grace Pagano, Gaming Sector Assistant General Manager ng PCSO, ang cheque kay Maria Dunelia Hidalgo, Executive Director ng institusyon, sa seremonya na ginanap sa PCSO Main Office sa Mandaluyong City. Sa kasalukuyan, inaalagaan ng Pequeña Casa de Nazaret ang 20 batang babae at nagbibigay ng medical, dental at psychological services upang matugunan ang kanilang pangangailangang pangkalusugan at kapakanan. Layunin ng IPP na suportahan ang mga kwalipikadong organisasyon upang mapalawak ang mga programang pangkawang gawa at maihatid ang tulong sa mas maraming nangangailangang komunidad. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alam niyo po ba na ang katumbas ng bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Six Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket po ninyo, sigurado, tiyak, may matutulungan po tayong mga kababayan po nating Pilipino sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Ang pagkakataon ito mga kabalitaktakan tayo tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pangulong Marcos magiging abala sa iba't ibang aktibidad sa lalawigan ng Cebu ngayong araw. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perez. Nagadagdang sumabak sa apat na magkakasunod na aktibidad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa lalawigan ng Cebu. Ayon sa schedule, alas 10 ng umaga, sisimulan ng Pangulo ang kanyang unang aktibidad kung saan i-inspeksyonin niya ang implementasyon ng lingap at serbisyong konsultasyon at yakap program ng pamahalaan sa lungsod ng Bogo. Pagsapit naman ng alas 2 ng hapon, pangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng bagong exhibition and convention facility sa loob po yan ng Mactan New Town sa lungsod ng Lapu-Lapu na kilala bilang Mactan Expo. Makaraan naman ang seremonyang ito, didiretso ang Pangulo sa Convention Center sa Cebu kung saan pangunahan niya ang oath-taking ceremony ng mga bagong na-promote na mga teacher. Ang huling aktibidad naman ng Pangulo sa Cebu ay ang pag-inspeksyon sa bagong Pilipinas eGov PH Servicio Hub na matatagpuan naman sa Barangay Subang Daku sa lalawigan o sa lungsod po yan ng Mandaue. Sa pamamagitan ng mga programang ito, layunin ng pamahalaan ni Pangulong Marcos na higit pang mailapit ang mga serbisyo at programa ng pamahalaan sa mamamayan. Patron 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Totolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, mas ligtas na sidewalk sa ilang bahagi ng EDSA halos patapos na. Gulat naman buhat kay Patrol 24, June Samson. Tiniyak ng Department of Public Works and Highways na mas maayos at ligtas na ang daraanan ng mga pedestrians at mga commuters sa EDSA. Ito ay kapag nakumpleto at tatapos na ang pagpapalawak ng sidewalk na bahagi ng rehabilitasyon ng highway. Sinabi ni Secretary Vince Dizon na sa ngayon ay umabot na sa 60% ang natapos simula noong inumpisahan ang proyekto ng December 2025, partikular sa Rojas Boulevard sa Pasay hanggang sa Orense sa Makati. Iginiit ni Dizon na sobrang daming nagko-commute sa EDSA pero agaw buhay ay niyang matatawag dahil walang sidewalk kaya naglalakad yung mga tao sa kalsada mismo at lubhang delikado. Gayunman ay nilinaw ng opisyal na yung bike lane ay isasama na nila sa sidewalk gaya ng mga nakikita at ginagawa sa ibang bansa.
Patrol 24, June Samson, piling Metro Dominikas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Dapat ito importante ha. Dapat alam natin ang ating iba-budget para sa ating almusal, tanghalian, Siyempre. hapunan o yung tinatawag na altang hapa. At huwag na nating pagtagalin pa ang ating pinakaabangan. Ang ina nyo, ina namin, ina nating lahat, ng inaabangang tagapamalengke. Meron pa bang budget? Malalaman pa ba ang bayong mo? Baka paper bag na lang ang dadalin mo. Aling Beth, good morning! Hola! Mga ilan yung lahat, plastic bag na maliit lang ang bit-bit ko yun. Wala nang bayong, Nagtitipid ka walang na rin. mailalagay. Ah? Magtitipid talaga. Nagtaasa na lalo yung bigas. Kumambyo ang bigas, tumaas eh. Pero siyempre, nag-start na mag-almusal ang aking mga bagets. Malunggay hot pandesal Wow. na halagang 40 pesos. Wala nang palaman yan. Sasaw-saw na lang sa dalawang binili kong hot choco na 28. So, 68 pesos. Yan, ang aking tanghalian, bigas muna. 56 na. Alam niyo ba, yung dating 40 nakikita ko sa dalawang palengke malapit sa amin, wala nang 40. 46, 53 pataas. Wala na yung Nga rin 40. po sa amin, Aling Beth. Kami rin nasa Opo. 50s na rin ang ano namin, bigas namin. 50 ang 56, pinakamababa, 55 50. ganun, oo. Yung 48 baka hindi mo lang makain. Kaya ang bigas namin 56 para makakain kami ng ayos. Maayos din ang paghuhugas niyan. So 56 ang kilo ng bigas ko. Ang ulam namin yung tanghali. Sana mapagkasya hanggang gabi. Dahil may naka-standby akong ulam sa gabi pag hindi ko masya tong okoy. Makain na kayo ng okoy. Okoy. Sarap. Di ba? Panibago yan. Okoy sa toge. O, di ba may gulay ka? Kalahating kilo ng toge. Dami. Gaang kasi nito eh. 25 pesos ang napakarami na yan. Yung carrots at kalabasa na aking hihiwain ng pino na Gagayatin. ilahalo ko sa hipon. Gagayatin ko ng pino. Tig-15 yan. Mura carrots, mura kalabasa at 15 yan. Lalagyan ko siya ng hipon. Maliliit lang na hipon, halagang 75 pesos. At syempre, ibubudbud ko yan sa cornstarch na may paminta na halagang 20 at 2 itlog para mabuo yung aking okoy. Ang mantika, So, ang 40. maanghang lang ang katapat niya. Correct, John. Ito, sasabihin ko pala ang sausawan Tulo ay lahat ng suka. tutulo sa katawan mo dyan pag yan ang ulam mo. Tapos Correct. mainit ang kanin, no? Correct. Nakataas ang paa, no? Tama-tama. Suka, asin, mura siling labuyo ngayon, 180 na lang per kilo. Di 30 pesos lang, tsaka dinurog na sibuyas. 30 pesos. Nakabili rin ako ng saging na halagang 40. Yan, if in case nagkasarapan, yung dami ng okoy na pipirtuhin ko at hindi nagkasya sa gabi o minatirang konti, aba, ang lulutuin ko naman ay 2 lata ng sardinas. Wow. Akli. 27 isa, di ba? Igigisa ko yan sa sibuyas at kamatis. Namimiswa, halagang 25. Grabe. 79 yan. Pag hindi nagalaw o nagkasya yung aking okoy sa gabi, then naka-standby lang yung sardinas ko, hindi ko mo nabubuksan. Ano? Pag binuksan mo, kailangan kainin mo. 79 yan. Ngayon, ang aking almusal na 68 at ang tanghalian at hapunan ko, kapag hindi nagalaw tong aking sardinas, minus 79 yung aking budget. So, kung lahat-lahat yan ay magagalaw, 477 pesos lang. 23 Magkano po? Subi. 477? 477. Kasi mura lang yung okoy, John eh. Oo, Yung togi niyan, tama. 25 lang, ang dai-dai pa. Problema kasi sa amin yan, pag yan ang inihanda ko, mamumuraot ako eh. Ako lang kakain. Hindi kilala ng mga Ayun. anak ko yan eh. Yan, tama. Pero tayo talaga namang Ang gusto po nila, Aling Bet, yung lumpiang toge tsaka Shanghai. Hindi Yan. na ay kilala ginagawa ko Hindi rin nila. yan. Ginagawa ko rin. Pwede rin yan. Halos the Pinupulutan ko same rin yan. ingredient. Masarap din pulutan yan. Tama ka. Mas mahal nga lang yung Shanghai, John, kasi giniling yan eh. Pagka ganyan ang Pero- pulutan, di na ako ilum ng alak. Bakit? Kanin na lang Mamumulutan kanin ka ka na lang. na lang din. Akala ko mamumulutan ka na lang. Pwede rin yun. Magkakanin ka na lang. Bawal sa Pero amin yung ng ano okay, eh. Patakaw sa pulutan eh. Kakampasin ano. Tinataobang mesa. Pero yung okay, yung iba Aling Bet, may tawag sa amin yan eh. Ah. Para makatipid ka, unahin lang Ay, natin ay, ha, ay, mga ay. kainuman ha. Patay lasa lang po sa Ay, pulutan ha. aha. Hindi patay gutom. Yan. Hindi kumakain ng kanin sa pulutan. Hindi Tinitikman-tikman lang yan. ginagawang kanin ng pulutan. Correct. Tandaan Correct. niyo yan. Or else,
Ang pulutan nyo, sipol. Oo. Hindi, target. Target, yung tatargetin mo yung asin. Dahil pulutan. Nauwi sa inuman Alam ng mo, tanghalian. pinakamasaklap niyan, Aling Bet, mga kabalitaan, kabalitaan, Kuyang Drew. Kung sino yung walang ambag, Yan! yung pa yung malakas mamulutan at uminom ng alak. Dami niya, marami. Yan ang dapat sinusundo ng asawa eh. Pero yung okay, pwede rin merienda yan. Minimerienda Oo, ng oo, iba yan. pwede. Pwede Naman, merienda yan. Pinapalaman pa nga sa tinapay yan. Ang sarap yan. Mm. Parang hindi. Hindi kami pinapalaman. Pwede yan pag wala ka ng ano. Pwede. Pero Pwede, dapat yung malutong. Malutong. Kasi Yung crispy, yung crispy okay. Yun, Pagka masarap. yung Yes. lumamig yan, hindi na rin masarap pag malanta. Ayan, tawag Ay, yun, malata. iinitin mo talaga. Iinitin mo. Alright. Ayan, 477. Oh, may suklim 23. May tanghalian ka na, may hapunan, may almusal. Saan ka palalagay? Yan ay para sa ating tanghap pasada balita ng DWIC, ang inyong Mama Beth Samson, ang mga iniina nyo. Yan, ng DWIC nagbabalita ng tama kahit anong panahon. Nagbabudget tayo ng tama. Iyan, Aling Bet! Good morning! Sa iba pang tampok na balita, nakahanda na ang draft ng Senado sa panukalang batas na magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na magsuspinde o magbaba ng excise tax sa petrolyo sa gitna ng pagtaas ng presyo dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon kay Senate Committee on Energy and Ways and Means Chairperson Pia Cayetano, may ilang kondisyon sa kanilang draft ng panukala tulad ng base average price na $80 kada bariles at paglilimita ng suspension sa isang taon. Anya, kailangang balansehin ang pagbibigay ginhawa sa mamamayan at pagpapanatili ng pondo ng pamahalaan, lalo pat may malaking kontribusyon ng naturang buwis sa programa ng gobyerno. I take the opportunity to explain lang kung ano yung tama ng tax na ito sa atin. I mean, ano yung contribution ng tax na ito? Kasi we're looking at something like 135 billion pesos. That's the excise tax is 121.4 billion. Tapos may excise tax din kasi sa VAT component kasi kasama sa calculation nyo. So the total is 135.9. So 136 billion. And to give you a perspective of what is 135 billion po sa atin, kasi nagkakadaan lang natin sa budget a few months ago, di ba? Ang nasa ating General Appropriations Act for PhilHealth, 130 billion. So, halos buong budget ng PhilHealth yan, ha? O di kaya, let's look at a smaller part of healthcare. Ang budget ng PGH is Yan naman po ang tinig ni Senate Committee on Energy and Ways and Means Chairperson Pia Cayetano sa panayam ng DWIZ. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, tayo po'y pinalad on a Monday morning na muling makakausap ang mismong direktor, NBI Director na si Director Melvin Matibag. Director Matibag, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Director. Good morning po, Director. Magandang umaga po, John, sa inyo pong lahat na tumatangkilig ng programang ito. Magandang umaga po. Salamat po. Alright, unang-una sa lahat, ano na pong update sa issue ng mga nagpakilalang ex-Marines, Director Matibag? Sa ngayon po, tuloy-tuloy pa rin po yung ating pag-iimbestiga, paglakalap ng iba't iba pang related na mga dokumento at testimonya para malaman po natin talaga kung ano ang makahangharin at tunay na nangyari po para ipudo sa kanilang mga pahayag sa joint affidavit nila. Bukas po, nangako po sila na babalik para tugunan po yung mga katanungan ukol din po sa kanilang pinagsamang sinumpang sa laysay po. So matutuloy, Director Matibag, yung one-on-one questioning sa kanila? Kahit na ayaw ng kanilang mga abogado? Well, sana po pumayag sila. Kung hindi man, yung amin pong pakiusap sa kanila na mag-issue ng individual na na affidavit, ibigay po nila. Po. Sana po. Pinaggigiitan po ng abogado, with your indulgence, Director Matibag, na bakit daw po ang mga nagbunyag ang inyong iniimbestigahan, which is supposedly yung kanilang ibinunyag. Ano po ang reaksyon nyo dito? Alam po dyan, yun yung problema. Gumagawa po sila ng narrative na ganun para papaniwalain yung mga nakikinig sa kanila, yung taong bayan, na ginigipit sila at bakit sila ang tinatanong. Ang sinasabi lang naman po ng aming ahensya rito,
sinusunod namin yung proseso. Ulitin ko po at napakaraming beses ko na pong sinabi itong halimbawa na ito. Halimbawa po kayo, Sir John, nagreklamo, pumunta kayo sa pulis, sa isang investigador, nagreklamo kayo na mayroong isang tao na may ginawang mali sa inyo at maaaring isang krimen. Agad po bang kinukuha ng pulis yung taong inyong inireklamo o kayo po muna itinatanong at tiniimbestigahan kung ano ang mga pangyayari at ano ang mga ebidensyang inyong idudulog para po usigin at imbestigahan yung taong inyong inireklamo. Sinusunod po namin yung proseso na yon. At pagka naman po napatunayan na talagang ang kanilang reklamo, ay meron kaming dahilan para ipatawag ang mga binanggit nila. Hindi po kami magdadalawang isip na ipatawag sila. Kung hindi pa po masyadong malinaw, ipapatawag pa rin po namin upang magbigay linaw po. Ano po yung nasa batas, Director Matibag, nasa dulo ng dila ko? Yung bigat ng pagpapatunay, nasaan? Nag-aakusa? Nasa nag-aakusa. Nasa nag-aakusa po. Yun naman po ang patakaran dahil ikaw nagreklamo, ikaw ang magpatunay na meron kang mga ebidensya. Eh, ganun lang naman po kasimple. At katunayan, wala naman pong panggigipit na ginawa sa kanila. Kung napanood nyo po yung in-interview nila yung 16 nung mga vlogger, napakalino po nung sinabi ng dalawang nauna na maayos po ang treatment sa amin, professional po ang NBI. Eh nagtataka naman po ako na pagka media na po ang kaharap nila, eh ginigipit sila. At saka meron po mga sinasabing pananakot na ginawa sa kanila, eh hindi naman po pangalanan at ituro yung mga taong nananakot. Right. Katunayan, tinanong din po yan doon sa interview nila na yon, doon sa 16. Meron po bang nanakot? Sino pong nanakot sa inyo? Wala naman po. Ang sinabi lang, may pumunta po sa bahay namin sa probinsya, tinatanong kung nauwi pa ako ron. Eh hindi naman po yata pwedeng mabilang na pananakot yung gano'n. Ano po? Pero meron silang in-skip na activity na parang bibigyan sila ng parangal pero hindi sila dumating. Ang banggit nga po ay may threat sa kanila, Attorney Well, Matibag. Madali pong gumawa ng kwento pero yung ebidensya, yun po yung magkaiba. Hindi po porke salaysay, ayun na yung katotohanan. Hindi ko po sinasabing hindi totoo yung kanilang salaysay. Maaring may nadagdag, maaring may hindi sila sinabi. Kagaya na lang po nung halimbawa na nung una si Secretary De Lima raw, si Congresswoman De Lima, ay maleta, biglang naging paper bag. Eh, hindi po yata may mga inconsistencies. Yung pong nakuha namin yung flight log ng from 2023 to 2025 ng air taxi, wala pong record. Bigla lang sabi, ayun, 2022. Nung tiningnan po namin yung joint affidavit, wala namang binanggit na date doon. Okay. Yung po yung mga gusto naming makita, yung mga specifics po, at yung mga larawan, sino ang kumuha, kailan to kinuha. Yan din po yung mga bagay na itatanong pagdating po sa husgado na. At ayaw po ng NBI na maging kasangkapan kami magsasadla kami ng isang tao ng kaso sa korte na walang matibay na ebidensya. Lalo na po ngayon, ang DOJ at ang Ombudsman ay naglabas ng memorandum na dapat po may reasonable ground of certainty of conviction. Hindi po sakop po kami ng memorandum na yun eh. Yung ipapail mong kaso pag criminal, there must be a reasonable ground of conviction po. Yun po yung sinasabi. Apo. Apo, Director, si Drew po ito. Drew Nasino po, Director Apo. Matibag. Sir, bukod po doon sa 18 nagpakilalang dating Marine, sama po ba meron pa kayong ipinapasabi ng isa pa? Si Bishop Ephraim Tendero. Ito po ba'y nagpahayag na po ng kanya pong kahandaang sumipot, ika? Nagpadala po ng affidavit, hindi po sumipot, papatawag pa rin po namin dahil kailangan po makausap eh. Masabi kasi po, investigador po kami, hindi lang naman po yung salaysay ang tinitingnan namin. Habang nagsasalaysay, ano pang behavior nito? Mga professional po ang nasa NBI, may mga behavioral science psychologists po kami dyan eh. Kung gusto nga po nilang magpasalang sa polygraph test, meron din po kaming ganun eh. Pero sana po makiisa sila. Kung gusto po talaga nilang papanagutin yung sa tingin nila'y gumawa ng kasamaan, makiisa po sila. Tulungan po nila kami sa pag-imbestiga. At kami naman po, we will treat them with professionalism and respect that is warranted para sa kanila po. Mukhang may anggulo kasi, Director Matibag, na ika nga napupunta sa politika eh. Di po ba? Doon paliko eh. Oo, doon patungo yung direction eh. Dahil alam niyo naman po, di po ba sabi nga nila tumalon kayo from other side, lumipat kayo dyan sa side na yan
Dahil mukhang may pabuya sa inyo. Mukhang ganun ang angulo ngayon eh. Ano Well, masasabi niyo, alam niyo Director? po, Sir Drew, Sir John, kasama na rin nga po sa tinitingnan namin yan eh. At ako naman po, yung pati ako ginagamit to sa ganon. Katunayan, after kung maglabas na investigasyon na yan, makikita natin yung mga vloggers na aktibo, pati yung asawa ko na nanahimik, isinasama po sa ganyan. Pero I will not be personal about it. Gawa po nila yan eh. Pero ako po, as a professional head of the NBI, isasama ko po yung angulo, yung sinasabi ninyo. Sapagkat meron nga po kasi mga parating na ganun, hindi lang naman po sila ang aming ipinatawag eh. May nagbigay na po ng testimonya noong nauna pa sa kanila, noong isang Biyernes pa po. Kaya po meron po kaming tinitingnan po na ganyan. Ilan ho ba sila kabuuan at Director Matibag? Alin po yung Yung mga tumalo po? yung mga ipinatawag o ipapatawag po ninyo. Bukod pa doon sa ang 18. Opo, ang mabigat nga po, habang nag-iimbestiga kami at habang sila appear po ng appear sa social media, sa media, apo. may mga dumarating pa po mga personalidad na nagsasabi ng kanilang istorya. Kaya dapat po magsalita sila dahil yung pong ibang mga pinatawag namin at ibang hindi pa nga po pinapatawag, kusa nagsasabi ng kanilang version ng istorya na hindi po nagtutugma doon sa claim po nila. Ang mahirap po, ipinipinta na kagad nila na ginigipit sila ng administrasyon dahil ang NBI ay parte ng gobyerno. Hindi po pwede na yun. Saan po tayo tatakbo at mananalig na ahensya na mag-iimbestiga ng patas? Nagtataka po ako, pumunta sa NBI, hindi naman nagpa-interview man lamang po sa aming ahensya. Pinagsisisigawan yung aming mga ahente. Pero paglabas sa media, iba po ang kwento. Ganon. Hindi naman po pwede na May gano'n. nanigaw, Director? Opo, inilabas naman po nila. Illegal pa nga po yung inilabas nilang video na ibinidyo nila nang walang paalam. Oh. Nandun po bigla sa social media ni dating Congressman Mike Defensor tsaka ni Atty. Topacio na sinisigawan. Hindi, alam niyo po, yung mga ahente namin kung tutuusin, pwede po silang ikinasta doon for obstruction of justice. Pero alam niyo po, ang bilin ko po sa mga ahente, let's exercise maximum tolerance. Alam niyo, maaring mabastos tayo rito, kasi, pero yung pananaw ng tao kasi rito na nga, kailangan makita nila na patas at makita ang tiwala. Kaya po, in-extend na po namin yung mahabang pasensya po. So, hindi nyo na nagtataka po habulin ako kasi- yung ganung hakbang, Director Matibag? Ano po? Nyo na po hahabulin? Kakasuhan yung ganung hakbang? Pakiulit po. Nyo na po hahabulin? Hindi nyo na po kakasuhan yung dalawa sa ganung hakbang? We will warn them. Actually, we warn them. Kasi po, Warning lang. opo, kasi nga po, siyempre yung publiko, nakikita yung binanggit nyo na nga po, kasama Drew, na baka may anggulo ng politika. Ayaw na po naming susugan na magmukha pa na ginigipit. Isipin nyo po kung pinusasa namin yon at i-detain doon. Iba po ang istorya, hindi po ba? Correct. Nagtataka po naman ako kay Atty. Topacio, malaking tao naman po siya. Bakit mapaka-iksi ng pasensya po niya? Alright. Yun po yung... So, may yun po yung habakan tayo dapat bukas, gusto Director sabihin. Matibag. Well, sana po bumalik sila at ang pakiusap ko, professional po tayong mag-usap-usap. Parehas lang naman po ang hangarin natin dito, hinahanap natin yung katotohanan eh. Naglabas po kayo ng istorya, pabayaan nyo naman po kaming gawin ang aming trabaho, namin pong i-validate kung ang istorya pong inyong inilalabas ay tumutugma sa mga ebidensyang inyo pong sinasabi at inilalabas. Po, Director, last na lang po on my part. Sakali naman pong hindi sumipot itong mga ipinapatawag po ninyo o kung hindi sila kompleto, ano-ano ang magiging hakbang, senaryo po, posible maging senaryo po bukas? Well, kami po, tatapusin namin po investigasyon, pero base po rin sa kanilang mga binigay lamang at nakakalap naming ebidensya, yun po yung aming magiging rekomendasyon at magiging findings. At kung hindi po sila sumisipot sa mga subpoena namin, wala man po kaming contempt power, pero we are deputized by the Office of the Ombudsman who has a contempt power. And under the rules of court, kung may subpoena power, we can go to court and ask for issuance of a contempt. Meron po naman, may mga proseso po at tsatsagain po namin, pipilitin po namin na makinig sa lahat po ng anggulo para po magkaroon ng resolution po itong mga katanungan dito. Alright. At as much as we want to, pero alam naming tali ang oras ninyo at oras din namin, Director. From time to time, aabalahin po namin kayo with your indulgence for update, sir.
Salamat po. Opo. Opo, sapagkat gusto po namin ito para nalalaman po ng publiko kung ano po ang totoo Magkaroon po ng nangyayari. linaw. Apo. Apo. Salamat Alright. po. Opo. Thank you so much, sir. Director, good morning. Good luck morning. po. Good Ingat luck. po, Ingat ingat po po. kayo. Maraming salamat po. Right. Kung mga kabalitan, kabalitaktakan, si NBA Director Melvin, hindi nila matitibag. Sa pagkakataon ito, muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Presidential Communications Office, mahigpit na imomonitor ang implementasyon ng work from home setup ng kanilang mga empleyado. Detalye nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Perdes. Mahigpit na imomonitor ng Presidential Communications Office o PCO ang work from home setup ng kanilang mga kawani tuwing araw ng Biyernes, kasabay na rin ng pagsisimula ng 4-day on-site work week. Sa ilalim po yan ng Executive Department. Ito'y alinsunod na rin sa pagpapatupad ng nasabing direktiba at isang araw na work from home kada linggo na ipinatutupad nga batay na rin sa Memorandum Circular number 114 na nag-uutos sa mga ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang para sa pagtitipid sa kuryente. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, pakikilusin ng kanilang Information and Communications Technology o ICT Division ang mga sistema upang matiyak ang maayos na monitoring sa attendance at productivity ng mga empleyado habang naka-work from home. Gagamitan niya ang ahensya ng digital attendance system upang masubaybayan ang pagpasok at output ng kanilang mga empleyado kahit sila ay nagtatrabaho mula sa kanilang mga tahanan. Dagdag pa ng opisyal, inaatasan din ang mga cluster heads at supervisors na magsumite ng buwan ng work program upang matiyak na maayos na naipatutupad ang work from home arrangement. Bahagi rin ng energy conservation measures ng PCO ang pagtatakda ng thermostat ng mga air conditioning units na hindi bababa sa 24 degrees Celsius upang makatulong sa pagtitipid ng enerhiya. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, ihahatid na sa kanyang huling hantungan ang business leader na si Dominic Edgar Angeles Cabangon o Boss Deac, chairman po ng ELC Group of Companies sa San Felipe Neri Catholic Cemetery sa Mandaluyong City ngayong araw. Si Sir Edgar o Sir Deac, ang ating pong tinatawag, ay nakadakdang ihimlay sa tabi ng amang si Ambassador Antonio Cabangon Chua at lolang si Dominga Cabangon. Isang funeral mass ang isasagawa alas 2 ng hapon mamaya sa San Felipe Neri Parish sa Mandaluyong City na pangungunahan ni Cardinal Jose Advincula, Archbishop ng Maynila, bago idiretso ang mga labi ni Sir Edgar sa San Felipe Neri Cemetery para sa final rites. Bagaman pagmamay-ari ng pamilya Cabangon ang chain ng private memorial park sa pamamagitan ng Eternal Gardens, kung saan nakalibing ang kilalang personalidad, mas pinili ni Sir Deac na ihimlay katabi ang ama na nagsilbi rin niyang gabay at matalik na kaibigan. Sa halos buong buhay ni Sir Deac ay palagi nitong ipinapaalala sa mga kasamahan ang impluwensya at aral na ipinamana ni Amba. Pagdating sa negosyo ay dapat maging hands-on. Samantala patuloy ang pagdagsa ng mga kaanak, kaibigan ni Boss Deac, gayon din ang kanyang mga kaibigan mula sa iba't ibang industriya, kabilang politika at showbiz, sa Chapel 6 ng Heritage Park, Taguig City, simula pa noong Marso 9. Muli narito ang headline sa Pasada Balita ngayong Monday, March 16, 2026. Pasada Balita! Paspasahin sa PUV, aprobado na ng LTFRB, pamamahagi naman ng fuel subsidy sa mga truck o trike driver, aarangkada na bukas. Pasada Balita! Presyo ng bigas lalo pang tumaas sa gitna ng walang prenong big time oil price high. Pasada Balita! Mahigit 1,000 OFW na naipit sa tensyon sa Middle East, balik bansa na. Pagkakaaresto naman sa ilan pang Pilipino sa UAE, bine-verify na ng DMW.
Pasada Balita. Pugo ni VP Sara sa kanyang impeachment complaints ilalabas na ngayong araw. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, binabayarang utang ng Pilipinas lumobo sa mahigit 2 trilyong piso. Pasada Balita. Balita mamula sa ibaing dagat sa gitna ng tensyon sa Middle East. Supply ng langis sa Sri Lanka nirarasyon na. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala handa na sa pagsabak sa Miami Open 2026. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, pagkain ng mabilis, masama nga ba sa ating kalusugan? Alamin mamaya. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Governor Vilma Santos ng Batangas isasantabi muna ang pag-arte sa kanyang tungkulin bilang gobernador. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Pagpapatuloy ng ating balitaan, nagbabala ang Asian Development Bank na posibleng tumaas muli ang inflation rate sa Pilipinas kung magtatagal ang tensyon sa Middle East at mananatiling mataas sa $100 kada bariles ang presyo ng langis. Ayon kay ADB Lead Economist for Southeast Asia James Villafuerte, maihahambing ito sa nangyari noong Russia-Ukraine War noong 2022 kung saan umabot ang presyo ng langis sa $139 kada bariles at ang inflation sa Pilipinas tumaas mula 6% hanggang 8% sa pagtatapos ng taon. Batay sa tala ng Department of Economy, Planning and Development, kung tataas sa $100 kada bariles ang Dubai crude hanggang Mayo, maaaring umabot ang inflation sa bansa sa 4.5 hanggang 5.1% sa Marso, 4.5 hanggang 4.8% sa Abril at 4.2% sa buong taon. Nilinaw naman ni ADB Chief Economist Albert Park na mataas ang bahagi ng gastusin sa enerhiya sa kabuuang household spending sa Southeast Asia kaya't kahit matapos agad ang digmaan, posibleng tumaas pa rin ang inflation sa bansa. Pasada Balita. Ilinaw naman ng Philippine Ports Authority na maliit lamang ang magiging epekto ng mungkahing pansamantalang moratorium sa port charges upang maibsan ang epekto ng walang parenong pagtaas ng presyo ng krudo. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, nasa 3% lamang ng retail price sa mga produktong tulad ng sardinas, gatas at bigas ang bahagi ng port charges at 10% lamang nito ang napupunta sa pamahalaan. Hindi anya kalabisan ang pagbawas ng kulang-kulang 1% sa port fees upang mapababa ang presyo ng krudo o madagdagan ang supply nito. Ipinunto rin niyang self-sustaining government corporation ng PPA kaya't umaasa ito sa sariling kita para sa operasyon, sahod ng mahigit 8,000 empleyado at mga proyekto sa mga pantalan. Una nang iminungkahi ng Department of Trade and Industry ang moratorium sa port fees sa gitna ng pangamba na tumaas ang presyo at posibleng magkulang ang supply ng langis dulot ng kaguluhan sa Middle East. Pasada Balita. Inihirit naman ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa na patawan ng wealth tax ang mga mayamang Pilipino para matugunan ang mga kinakaharap na krisis sa Pilipinas. Ayon kay Africa, mali ang naging hakbang ng pamahalaan na bawasan ang binabayarang buwis ng mga mamayan at malalaking kumpanya, ipasa sa mahihirap ang mabibigat na pasanin. Kung ipatutupad anya ang wealth tax, 1 hanggang 3% lamang ito mula sa yaman ng mga bilyonaryo at maaaring makalikom ang Pilipinas ng 500 hanggang 600 bilyong piso kada taon. Dalawang administrasyon na lumala yung sitwasyon kay Pangulong Duterte, lalong pinalala ni Pangulo Marcos, binawasan ng buwis sa mayayaman at malalaking kumpanya. Yung Train Law, Create Law, yung Create More Law, binawas yung binabayad ng mga pinakamayamang pamilya sa kanilang income tax, binawas yung binabayad ng mga malalaking kumpanya from 30%, naging 20%, ngayon naging 25%, naging 20% na lang. Pero, anong pampuno nila na walang kita na yan? VAT, di ba? At pabigat yung VAT kasi, yung pinakamayamang bilyonaryo sa Pilipinas,
Pilipinas, parehong VAT ang binibili niya sa isang dilatang sardinas o isang litrong diesel tulad ng pinakamuhirap na Pilipino. Of course, baka yung sardinas niya, baka galing Portugal pa, di ba? Pero ang punto doon, yung VAT, higit na pabigat sa mahirap at ordinaryong Pilipinian at middle class kasi parehong VAT binabayad ng mayaman sa mahirap. Mali yun. Ang mas tama, bisan mo, yung naiipon na kita at yaman, yun ang tamin makatwirang pagbibwis. Yan po ang makatwirang tinig ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Anong binabanggit mo, Kuya Drew? Ha? May punto siya? May punto naman din. Kasi kung pareho lang ang binabawas ng tax mo na isa kang bilyonaryo sa tax ko na isang ordinaryong mamamayan, unfair. Nga lang, it will be a uphill battle. Parang suntok sa buwan ba yan? Suntok sa buwan. Ah? Kasi ang tanong lang naman papayag ba kayong mga Ayun. bilyonaryo na taasan ng tax ninyo? Bakit sa akin? Hindi ba dito? Kitang-kita naman sa dabet. Diba? Kitang-kita sa background, no? Lutang na lutang ka kumpara sa akin. Kasi no? nga puti nga. Diba? Tsaka ang pabang mong naamoy, 10,000 lang, yung naaamoy ko sa'yo. Hindi. Walang oud yun. Walang oud. Ano mo? Oud. Oud. Ikaw na. Ako naman. Samantala, higit 100 Pilipino sa Lebanon ang humiling ng repatriation sa gitna ng tumitinding bakbakan ng militar sa pakikipagbakbakan ng Lebanese militia group na Hezbollah sa Israel. Ayon sa Philippine Embassy, nasa 167 Filipino workers at 14 na iba pa na may pamilya ang nagparehistro para sa voluntary repatriation. Lumala ang sitwasyon matapos gumamit ang Israeli Armed Forces ng drones at precision-guided missiles sa mga pag-atake sa southern Lebanon. Samantala, una nang inilagay ng Department of Foreign Affairs ang Lebanon sa alert level status kung saan hinihimok ang mga Pinoy na voluntaryo lumikas habang nananatiling available ang commercial flights palabas ng nasabing bansa. Pasada Balita. Tiniyak naman ng Estados Unidos sa Armed Forces of the Philippines na mananatiling malakas ang presensya ng militar ng Amerika sa rehiyon ng Indo-Pacific sa kabila ng mas pinaigting na pagtutok ng Amerika sa sigalot sa Middle East. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., bagamat hindi naka-red alert ang status ng sitwasyon, nagdagdag sila ng intelligence collection sa Pilipinas at Indo-Pacific bilang tugon sa pandaigdigang tensyon. Kaugnay nito, pinalawak din ng AFP ang koleksyon ng paniniktik. Layong subaybayan ang mga posibleng banta sa spillover kabilang ang mga panganib mula sa mga grupong suportado ng Iran. Pasada Balita. Pinangangambahan ni dating magsasaka party list Representative Argel Kabatbat ang posibleng paglipana ng ghost farmers o fishermen sa ipamamahaging ayuda ng Department of Agriculture para sa mga apektado ng matinding pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Kabatbat, limitado lamang ang 5,000 pesos na ayuda ng ahensya na posibleng makarating lamang sa nasa 14,000 benepisyaryo. Yun po yung mga fuel subsidy. Dahil dito, minungkahin ng dating kongresista ang paggamit ng voucher system sa mga LGU, sabay ng pakiusap na huwag itong haluan ng anumang politika at ibigay lamang sa mga tunay na nangangailangan. Ang una kong recommendation, talagang yung pera ng gobyerno, savings and program funds, dyan natin ibigay, tulong natin ngayon sa mga magsasaka. Paano? Doon tayo babalik sa voucher system. Kasi yung voucher system, at least yan mabilis. Ang implementation yan, ibibigay sa mga LGU. Yan tanong sa akin, paano pag binigay sa LGU? Di pupolitikay nila yan. Hello, wala tayong magagawa. Politiko yung mga yan eh. Pero at least may matulungan. Parang sa akin yung higit nating solusyon, alam natin na hindi talaga yan yung perfect na solution. Kaya lang, meron pa ba kayo ibang ma-recommenda? O voucher system tayo. Total lang, mga politiko, hanggang barangay level, organized yan. O di ibigay sa kanila, sila ang mamimili kung sino ang makikinabang. Pakiusap na lang natin sa mga politiko. Baka naman pwedeng wag muna natin politikahin ngayon. Kung sino talaga nangangailangan, hindi yung kung sino yung mga kamag-anak nyo, o kung sino yung mga supporters nyo. Yan po ang tinig ni dating magsasaka party list Representative Argel Kabatbat sa panayam ng DWIZ. Tambalang John Ibanez at Drew
na sino? Pasada Balita! Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitan-kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na muling makakahuntahan na may tuturing na nating suki, Kuya Andrew, ng ating programa. Ang dating National President ng Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, good morning po muli. Johnny Bañez, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Alo Channel 23. Attorney. Good morning po, Attorney Cayosa. Good morning, magandang umaga sa ating mga kababayan. Una sa lahat, Attorney Cayosa, maraming salamat at nakapagpa-full tank ka na ba? Non-travel tayo ngayon, so pina-full tank na lang natin. Alright. Okay. Attorney Cayosa, diretso ko na ha. Impeachment kay VP Sara. Ano po ang nababasa at nakikita ninyong magiging kahinatnan nito? Mamaya may tugon na isasubmit. Inaasang tutugon na si VP Sara. Kampo ni VP Sara. Well, we share the expectation ng ating mga kababayan na sasagutin niya yung mga paratang sa kanya. At makakatulong kung sasagot siya para mas maayos yung hearing, yung pandinig sa kaso na sinampa sa kanya. At sana, finally, this is the right forum na sinasabi niya ng matagal. So, maganda kung mag-file siya ng answer. Kung hindi naman, ay tuloy pa rin ang impeachment, but that will not be in her to her favor or to her benefit. Po bang ganitong hakbang, Attorney Cayosa, kindly educate us nga? Wala bang extension po ito? Wala naman. Maaari, for good reason, but wala naman tayong nakikitang rason para hindi masagot within the time frame sapagkat sapat naman yung mga araw at hindi naman bagong mga issue ito eh. Matagal nang pinag-usapan ito, na-imbestigahan na, narinig na natin mga witnesses, mga ebidensya, pag-aamin at kung ano-ano pa. So maganda na i-formalize na niya para yung spirit, intent, and letter of the Constitution na mabilisan at makatarungang paghusga ng katotohanan at kung mayroong mga accountability ay masunod naman. Pero kung hindi po siya magbibigay, disadvantageous po ba sa kanya ito, Attorney Cayosa? May pros and cons ba yan kung hindi siya magbibigay, Attorney? Well, mas marami yung disadvantages. Number one, which is very important to her dahil public official siya, elected official siya, yung public perception. Kasi kung may matinukang explanation o rason o depensa, edi ilabas mo kaagad-agad. Huwag nang magpatumpik-tumpik, di ba? Pangalawa, sa evidence at saka sa batas naman, of course, you are presumed innocent at pag hindi ka sumagot, ang default yan is ang iyong sinasabi, hindi ka guilty. Kaya lang, wala kang masyadong pinangahawakan dun sa mga pinagsasabi ng mga nag-akusa sa iyo sa kanilang ebidensya kung hindi ka sasagot. So, mas maganda, mas matimbang ang advantage kung sasagot siya at hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mamamayang Pilipino. Sapagkat alalahanin natin, yung impeachment is a measure of accountability. It's a process of accountability ng mga matataas na opisyal ng ating Republika. Po. Sa inyong palagay, Attorney Cayosa, personally, dadalo ba siya o hindi sa impeachment proceedings? Sana dadalo siya. But knowing her character, pwede ring hindi. So hindi natin mapapangunahan yan. Very volatile ang sitwasyon. Hindi natin alam kung anong ina-advise ng kanyang mga abogado. But abogado naman siya eh. Abogado naman siya. So alam naman niya yung mga basic mga principles of evidence and processes. Mas nakakabuti para sa kanya at para sa bayan na dadalo siya. Pwede ba yon in absentia, Attorney Cayosa? Or kinatawan? Wala namang sinasabi na kinakailangan siya mismo. But of course, yun nga, kung hindi siya dadalo mismo, kasi marami dun sa mga paratang, diretso sa kanya, siya lang ang nakakaalam. Diba? Kasi nagsalita na yung mga tauhan nila, yung mga empleyado nila. Meron na silang mga testimonya, so there'll be nothing new. Siya sana makakadagdag ng kalinawan kung magpapakita siya.
Opo. Kung hindi po, kagaya po na binabanggit ninyo, mas mapapabilis ang impeachment procedure kung hindi naman siya tutugon? Oo, mas mapapabilis yun. Sapagkat kung wala kang isasagot, wala kang patutunayan. So, magre-rely na lang siya dun sa kahinaan ng akusasyon. So, wala na siyang ipuprove o kaya mga malinaw o specific na depensa, kundi general denial lang. So, medyo mahina yung gano'n. Pero sa tingin ho ninyo, Attorney Cayosa, dahil lang binabanggit na po nabanggit na niya noon, posible kaya makaapekto yung kanya pong deklarasyon ng kandidatura dito po sa takbo mismo ng impeachment po na laban sa kanya? Well, base dun sa mga pangyayari sa nakarang mga araw, mukhang hindi naman masyadong mubra. Kasi kung titignan natin yung boto ng mga congressman dun sa finding probable cause for impeachment dun sa committee, iisa lang ang hindi sumang-ayon eh. So mukhang hindi rin natinag ang mga politiko, yung mga taga-usig. Hindi natin alam dun sa mga senador kasi sila naman ang magiging hukom. Sa taong bayan naman, parehos pa rin naman kung papakinggan natin yung mga survey. Karamihan naman ng taong bayan gustong malaman ang katotohanan at mapanagkot kung meron man. So sa tingin ko, hindi masyadong effective yung gano'n. Maaari lang siguro sasabihin niya, which is a general and even irrelevant sa impeachment, na yung political in nature lang lahat yan. So that's more like political positioning, pero it should not count in the impeachment proceedings. Attorney Cayosa, with your indulgence, isa-segue lamang namin bilang dating National President ng Integrated Bar of the Philippines dahil mukhang may bumabatikos po sa inyo, quote-unquote, sa pagiging tahimik ninyo sa kaso po ng ilang mga abogadong, ayon na rin sa ilang netizens sa obserbasyon nila, ay mukhang quote-unquote umaabuso sa kanilang mga pahayag. Attorney Cayosa. Well, una, naintindihan ko yung mga puna ng iba, but alam niyo naman ako, pag hindi ako tinatanong, hindi ako kagaya ng iba na I seek media attention. So pag tanungin niyo ako, sasagot ako. But I'm not I'm not a politician. No? I will only explain the law and the principles. At yung hindi ako yung maghahabol ng pagkakataon para batikusin lahat. Hindi ko ho trabaho yan. Pag tanungin niyo ako, sasagutin ko ho yun. So yun ho ang explanation. Hindi ho pa ako tinatanong sa mga yan eh. But if it is within my competence na ipaliwanag yung batas at magkomento, gagawin ko ho naman. So can you react on that, sir? Yes, of course. Yun nga, ang aking, yung sa puna na yan, no? Tanungin ako sa particular na abogado, and it is within my competence, at alam ko yung facts and the situation and the law, i-expect ko magsasagot ako. Okay. So tanungin niya ako, sasagutin ko. But I will not, it's not my role to punahin lahat ng nangyayari kasi ang dami ho yan. Okay. Kasi specific ako, yung si Congressman Bong Suntay, anong po ninyo doon? Anong reaction niyo po doon sa naging controversial na pahayag niya na sabi nila labag sa karapatan ng mga kababaihan? Attorney Cayosa. Well, mukhang may punto ho yung nagsasabi na baka may linalabag na siyang batas. Kasi meron tayong batas, di ba, yung Anti-Sexual Harassment at more recently, yung Safe Spaces Act. So, kinasuhan na nga siya sa ethics. Plus, sa aming mga abogado, malinaw ho kasi sa amin na meron kaming pananagutan at meron kaming obligasyon sa aming Code of Professional Responsibility and Conduct to act with utmost civility. Nasa oath of office, nasa bagong oath ng isang abogado yan, yung bagong format na binaba ng Supreme Court. Pangalawa, yung aming hong canons, Canon 2 in particular, dito sa bagong rules on professional conduct and ethics,
yung canon and propriety in professional and personal life. So malinaw din ho dito na yung dapat hindi kami gumagamit. Section 4 nito is not to use language, only use language that is gender fair language. So hindi ho pwede yung any gender-based harassment or discrimination. So malinaw ho yan. At kung linabag mo mga ito, maaari kang managot professional ethically under our Code of Professional Ethics and Responsibility and Conduct. So malinaw. Pangalawa, pwede rin ho ngayon, kinakasuhan siya ng, maaari siyang kasuhan ng yung violation of the Safe Spaces Act na batas naman. Attorney, is it a ground for disbarment? Yes, it is. Yun nga sinasabi ko, yung violation ho ng ng mga canon sa amin at propriety and our oath to be act with utmost civility. Not necessarily disbarment, but it is a ground for an ethics complaint against any lawyer, including Congressman Suntay. Of course, didinggin naman yan, magkabilang panid, mag-explain siya. At depende yan sa gravity. Kasi meron hong serious, less serious, at saka light offenses. So magkakaiba ang kwanho niyan, ang penalty. So hindi naman automatic na disbarment. Okay. How about naman po sa iba? Just like po kay Attorney Levy Baligod. Well, yung kay Atty. Levy Baligod, hindi natin alam kung ano yung kanilang paratang sa kanya. Ano? But even that also, you have to understand, dun sa aming canons of professional ethics, bawal din ho sa isang abogado ang magsasabi ng kasinungalingan o kaya to promote falsehood. So importante na yung mga sinasabi ng mga kliyente niya, yung mga 18 Marines, mapapatunayan nila katotohanan. And importante na mag-cooperate siya sa investigasyon para matuto kung totoo yun ba o hindi. Ang ano ho dito, ang crucial dito yung kanyang kaalaman ba dyan is knowingly or malicious. Kasi pwede rin ho kasi na yung isang kliyente, hihingi ng tulong mo, magkukwento, yung pala hindi totoo, pero hindi mo alam yon. Okay. So, importante din ho dun sa aming disbarment of ethics case, yung element of maliciousness of or intent dun sa abogado. Lastly, on my part, with your indulgence, Atty. Cayosa, yung kay VP Sara na recorded video na parang may pagbabanta sa buhay ng pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan, is it a ground for disbarment or ibang kaso, Attorney? Well, kung hindi ho niya ma-explain sufficiently ang context niyan o makapagbigay ng valid excuse or justification, maaari kasi yung mga ganyan public statements, kitang-kita na ho yung ebidensya . So it is now for her to explain, meron bang legal justification o meron bang konteksto na hindi nakita ng nakarinig dyan sa video na yan. So that's the essence of the impeachment charge or even an ethics charge na mabibigyan yung nasasakdal o pinaghihinalaan ng pagkakataon. Right. With that, Atty. Cayosa, baka may karagdagan pa po kayong paalala or panawagan sa ating mga kabayan. Lalo na yung mga nag-aantabay dito sa makasaysayang impeachment complaint na ito, impeachment process. Well, maganda ho na we remain mapanuri and vigilant na sana hindi matakpan ito ng lahat ng mga iba pang mga kontrobersya at mga kaguluhan hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo. But this is very important to impeachment because it is really a mechanism of accountability of high government officials. So sana ho gawin ng lahat ang kanilang role, yung nasasakdal, yung nagsasakdal at saka yung mga hukom. Sana hindi na ho natin balikan yung mga nakaraan na dinibol-dribble yung mga kasong ito. We don't make any prejudgment, pero mahalaga
na maging transparent ito, mabilisan at mabigyan ang lahat ng panig na marinig at hindi na naman ito i-dribble because it does not benefit anyone kung pinapatagal ito. So dapat forthwith, Attorney talaga Cayosa. dapat eh. Oo, siguro ngayon alam na natin, napakasimpleng salita, alam na natin ang meaning niyan. So Opo. sana ho, wag na mabahiran ng politika at sana rin ho, hindi na naman tatakbo sa Supreme Court at maghihintay na naman tayo. That's another source of delay. So Right. sana the spirit, intent, and letter of the Constitution dito sa napakahalagang accountability mechanism mangyari na. Regardless of the verdict, dapat tapusin na ho nila ito. Alright. With that, as always, Attorney Cayosa, maraming salamat sa pagkakataon at muli ka namin bubulabugin at aabalahin sa mga susunod na pagkakataon with regards sa ganito. Lang ako para naman Apo. Lalo po pag may mga legal issues. Apo. Salamat po, Attorney. Thank you so much, sir. Good morning. Ingat po kayo. God bless. Good luck po, Attorney. Maraming salamat. Good morning sa lahat. Salamat po. Apo. Yun po mga kabalitan, kabalitaktakan, si dating Integrated Bar of the Philippines National President, Attorney Domingo Cayosa Forthwith. Pasada Balita. Agad-agad. Si Fort Wing. Fort Wing. Fort Wing. Engineer Bernard Contino, ano Saudia. Taga Fort area. Ano spelling? Ha? Ano spelling? Fort. Kaya. Oh, Fort area. Malapit sa Fort Street ng Fort Fort Street, Fort area. Na ang katumbas ang bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang kababayan nating Pilipino sa kanilang pangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa oras na ganap na alas 7:35 na ng morning, sa iba pang paksa ng mga balita, naitala ng Pag-asa ang pinakamalamig na temperatura sa Metro Manila sa panahon ng amihan. Ito'y matapos rumihistro ang 17.1 degrees Celsius na temperatura sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City kahapon. Kaya pala, kabilang naman sa mga nakapagtala rin ng mababang temperatura ang Baguio City, 9.4 degrees Celsius. Malay-Balay, Bukidnon, 15.2 degrees Celsius. San Ildefonso, Bulacan, 16 degrees Celsius. Tanay, Rizal, 16.8 degrees Celsius. Kasiguran, Aurora, 17.2. Basco, Batanes, 17.5. Abukay, Bataan, 17.6 degrees Celsius. Tuguegarao City, Cagayan, 18.4 degrees Celsius. Habang 18.5 degrees Celsius sa Lawag City, Ilocos Norte. Inaasa makaapekto pa rin ang amihan sa malaking bahagi ng bansa. Dala ang maulap na kalangitan, bahagyang pag-ulan at mas malamig na temperatura. Pasada Balita. Walang binanggit kung hanggang kailan kasi kahapon in fairness ang lamig talaga. Malamig Tapos talaga. biglang papalo yung hangin. Gininaw nga ako kahapon kahit mainit yung sikat ng araw Walang biro. Hapon. Ang lamig. Lumabas din ako. Hanggang kailan daw yan? Walang binanggit dito pero possible ang Sana magtuloy-tuloy. huling bugso ng, Huling bugso na ng amihan. Malamang yun ang Huling... Sulitin na. Sulitin na. Pwede bang ipunin yung lamig na yun? Ha? Di ba? Grabe. Ilagay mo sa sako. Actually, malaking katipiran yun, sa aircon. Ilagay mo sa Pwede sa ba? plastic Pwede. bag. Huwag lang sa paper bag kasi baka mapagkamalang pera laman. Okay. Samantala, halos 300 pagyanig naman ang naitala mula sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Ayon sa PVOX, bukod sa mga pagyanig na nairehistro rin ang mahigit 300 insidente ng pagguho ng mga bato at 3
pyroclastic density. Ayon pa sa PHOX, naobserbahan din ang nasa mahigit 2,000 tons ng sulfur dioxide flux sa nagdaang isang araw. Ang Bulkang Mayon nananatili po sa Alert Level 3 ayon na rin sa PHOX. Pasada Balita. Uling nakapagtala ng moderately explosive eruption ng Bulkang Canlaon sa Negros Island region kahapon alas 6:07 ng gabi. Gabi po ito. Higit 5 kilometro ang taas ng ibinugang abo ng bulkan sa direksyon patungong Hilagang Silangan at Timog Silangan. Ito na ang ikatlong pagsabog ng Canlaon ngayong taon. Kasunod ng mga parehong pagputok noong Pebrero 19 at 26. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 2 ang Canlaon at mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Pasada Balita. O mga giliw kong tagapakinig, makinig po kayong maigi ha. Iginiit ng Department of Labor na hindi pa sapat ang rason para itaas ang minimum wage sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Ayon kay National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda C., patuloy nilang minomonitor ang inflation, unemployment at epekto ng geopolitical tension sa gross domestic product growth, ngunit wala pa ring makabuluhang pagtaas sa mga indicator na nabanggit. Sinusuri rin anya ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang kakayahan ng mga negosyo na pasanin ang posibleng dagdag sa sahod. Pinayuhan naman ni ang publiko na patuloy na i-monitor ang regional boards ang epekto ng krisis sa kanilang mga lugar at tiniyak na ang sahod sa bawat rehiyon mananatiling angkop sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya. Pasada Balita. Iniuugnay naman ng Department of Labor and Employment ang bahagyang pagtaas ng unemployment rate sa pagtatapos ng mga seasonal jobs noong holiday season. Ito'y kasunod ng January Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority kung saan umabot sa 5.8% ang unemployment rate kumpara sa 4.3% sa kaparehong panahon noong nakarang taon. Ayon sa DOLE, karaniwang nangyayari ang ganitong pagbabago sa labor market sa pagsisimula ng taon dahil nagtatapos na ang maraming temporary employment arrangement na nauugnay sa holiday demand, partikular sa retail at service sector. Maliban dito, nakaapekto rin nila sa datos ang pagpasok ng mga bagong job seekers habang nagsisimula ang bagong taon. Sa kabila nito, tiniyak ng kagawaran na patuloy nilang palalakasin ang mga job programs tulad ng reskilling, job fairs at suporta sa maliliit na negosyo upang mapalawak ang oportunidad at mapanatili ang paglago ng labor market sa Pilipinas. Pasada Balita. Magdedesisyon na ang Commission on Elections hinggil sa May 2025 Statement of Contributions and Expenditures ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, umiinit na ang nasabing usapin kaya't mag-i-issue na sila ng desisyon hinggil dito sa Miyerkules, Marso 18. Nang inihayag ng COMELEC na nagkakaroon sila ng problema sa pagresolba sa kaso ni Senator Marcoleta matapos i-refer ng Ombudsman sa isang kaparehong reklamo sa kanilang tanggapan ang kung saan kinukwestiyon hindi lamang ang sosyo ng senador kundi maging ang SALN o Statement of Asset, Liabilities and Net Worth nito. Magugunitang inamin mismo ng naturang senador na hindi niya idineklara ang mga natanggap na kontribusyon para sa May 2025 elections sa kanyang sose dahil sa kahilingan na rin ng kanyang mga mismong donor. Pasada Balita. Idineklara ng panalo bilang bagong kinatawan ng ikalawang distrito ng Antipolo City si National Unity Party candidate Philip Docbong Acop. Kasunod na rin ito ng idinaos na special election sa nasabing distrito matapos mamaya pa ang kongresistang si dating General Romeo Acop na kanyang ama noong December 20, 2025. Si Docbong na anak ni dating Congressman Acop
ay una nang idineklarang nanalo sa naturang halalan matapos makakuha ng 60,051 votes at tinalo sina Reden Liaga na nakakuha ng mahigit 12,000 boto, Paulo Tapales mahigit 10,000, Nathaniel Lobigas 754, Dandin Infante mahigit 400 at Maria Cafirma halos 200. Nagpasalamat naman ang nakababatang akop sa mga sumuporta sa kanya para maging bagong kinatawan ng distrito kapalit ng namayapang ama at tiniyak na dadalhin sa Kamara ang mga hinaing ng kanyang mga constituent. Bukas o ngayong araw, inaasang pangungunahan ni Antipolo City Mayor Jun Henares ang panunumpa sa tungkulin ni Congressman Doc Bong. Pasada Balita. Antala, panukalang naglalayong ma-institutionalize ang paghahatid ng ayuda sa mga mangingisda bunsod ng oil crisis, inihain sa Kamara. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Itinutulak ni Navotas City Representative Toby Tiangco ang panukalang batas na layong ma-institutionalize ang paghahatid ng ayuda sa mga mangingisda sa gitna ng malubhang epekto ng oil price hike. Sa ilalim ng House Bill 8349, magkakaroon ng National Subsidy Program na tutulong sa mga gastusin ng municipal fisher folk sa operasyon ng pangingisda. Magiging permanente ang programa kung saan ay pagkakalooban ng fixed monthly assistance na 2,000 piso ang mga kwalipikadong mangingisda, anuman ang klase ng kanilang bangka. Ipinunto ng kongresista na bagamat mayroon ng programa ang Department of Agriculture at BIFAR na nagbibigay ng fuel assistance sa mga piling benepisyaryo, limitado ang saklaw nito at nakadepende sa annual appropriations. Naniniwala ang mambabatas na makatutulong ang Uniform Monthly Fuel Subsidy upang gawing stable ang fishing operations, mababawasan ang epekto ng pabago-bagong operasyon o presyo mismo ng langis, susuportahan ang hanap buhay at mapapanatili ang produksyon ng isda para sa domestic consumption. Bukod pa dito ay kapag nabawasan ang operational cost at napatatag ang kabuhayan ng mga mangingisda, magiging stable at abot kaya ang supply ng isda, maiibsan ang kahirapan sa coastal communities at may tataguyod ang inclusive at sustainable na paglago sa ekonomiya ng bansa. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala dumalaw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa burol ni ALC Group of Companies Chairman Boss D. Edgar A. Cabangon. Ito'y upang makiramay sa kanyang pamilya at bigyang pugay ang naging mahalagang kontribusyon at pamana ng veteranong negosyante at media tycoon sa business at media industries. Sa kanyang pagbisita, kinilala ng Pangulo ang malaking ambag ni Boss Deac o Dominic Edgar Angeles Cabangon sa paglikha ng trabaho at pagpapaunlad ng industriya ng negosyo at pamamahayag sa bansa. Kaugnay nito, nakatakda namang ihatid si Boss Deac sa kanyang huling hantungan ngayong araw sa San Felipe Neri Roman Catholic Cemetery sa Mandaluyong City. Balitang pangkalakalan. Lumobo sa mahigit 2.1 trillion pesos ang ibinayad ng pamahalaan para sa debt servicing nitong 2025. Datos ng Bureau of Treasury, mas mataas ito kumpara sa 2 trillion pesos noong 2024. Ayon sa Bureau of Treasury, malaki ang intinaas ng interest payments na umabot sa mahigit 864 billion pesos itong 2025, mas mataas sa 763 billion pesos noon namang 2024. Sa kabuuan, higit 635 billion pesos ang napunta sa mga local lenders, habang 229 billion pesos naman ang ibinayad na interes sa mga foreign financiers. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nirarasyon na. Nagpatupad na po ng fuel rationing system o nirarasyon na sa Sri Lanka gamit ang QR code. Ba?
Maganda yan ha. Gamit ang QR code bilang paghahanda sa posibleng krisis sa langis dulot na nagpapatuloy ng kaguluhan sa Middle East. Ayon sa Sri Lankan Ministry of Energy, nilimitahan na sa 15 liters ang pagbili ng gasolina para sa mga kotse at tricycle habang 60 liters naman sa mga pampaserong bus diesel. Ipinatupad nila ang nasabing sistema upang pigilan ang hoarding ng krudo kahit mayroon pang sapat na supply na tinatayang tatagal hanggang 4 na buwan. Una nang inihayag ng pamahalaan ng Sri Lanka na umaasa sila makakukuha ng karagdagang supply ng langis mula India at Russia upang matiyak ang tuloy-tuloy na distribusyon. Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Alamin natin ang sports update mula sa panibagong analyst natin na si paring Jordan Gutierrez. Handa na si Filipina tennis sensation Alex Iyala sa kanyang pagsabak sa Miami Open 2026. Ang nasabing torneo ay nagsimula na kahapon, Marso 15 at tatagal hanggang Marso 29 ng taong kasalukuyan. Matatandaang umabot si Iyala sa semifinals ng Miami Open noong nakaraang taon kung saan napatumba niya ang ilang bigating pangalan sa mundo ng tennis. Sa kasalukuyan, nasa number 32 sa WTA official rankings ang Filipina tennis sensation at susubukan niyang malampasan ang kanyang semifinals appearance sa Miami Open noong 2025. At yan ang aking sports news. Ako si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Good morning po sa mga nag-aalmusal. Mga nagmamadaling kumain. Mga nagmamadali pong kumain. Makinig kayo. Makinig po kayo ha. Architect June Palafox. Uy, happy birthday ka, Architect June Nagbe-birthday Palafox, pa lang ha? ngayon. Papadala na lang daw niya. Sana umabot sa akin. Yung pagbati ang papadala. Ayun lang. Yung pagsabi ng thank you. Pagsabi ng thank you. Yung bala. Mabilis ho ba kayong kumain? Lalo yung mga ngumunguya na parang kambing. Nagbabala po ang mga health expert na ang madalas na pagkain ng mabilis ay maaaring magdulot ng seryosong epekto sa panunaw at metabolismo. Kapag nagmamadalian nila sa pagkain at hindi sapat ang pagnguya, maraming acid ang nalilikha sa tiyan na maaaring magdulot ng acid reflux. Dagdag pa rito, mas maraming hangin ang nalulunok kapag mabilis kumain na nagiging sanhi ng bloating o kabag. Ganon. Para maiwasan ang mga problemang ito, inirekomenda ng mga eksperto ang mabagal at maingat na pagkain o pagnguya ng mabuti at pag-pose sa pagitan ng mga kagat. Uy, may posing pa, ha? Paano ba posing? Kagatuan, uli. Yeah. Dapat ikaw nandito, engineer, para may... Yung pag-pose sa pagitan ng mga kagat at pag... Naka-pose? Pag kumagat? Hindi, ibang posing. Iba. Posing yun. Pose. Pose yun, boss. At pag-iwas sa paggamit ng cellphone habang kumakain o ngumunguya. Ito pa, itong trend ngayon. Dati, bago ka kumain, nagdadasal. Yan. Oh. Ngayon, iba na. Iba. Bago kumain, pipicturean muna. Diba? Selfie. Sabay post. Nanyo. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Gawin natin ang showbiz update sa mahilig mag-post, Habang at ngumuya. Ngumuya. Baka ako na masabi ko. Wala na ko ng trabaho. Oo nga naman. Lunes na Lunes. May punto ka nga naman dyan. Bert Tawa Marcel. Wala kay Benny Bigoting and
Para sa aking balitang showbiz, nilinaw na Star for All Season Vilma Santos na pansamantalang ititigil niya ang plano niyang gumawa ng bagong pelikula habang kasalukuyang nainilbihan bilang gobernador ng Batangas. Inamin na veteranang aktres na nais niyang unahin ang mga pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan kaysa pagtuunan ng paggawa ng pelikula, kahit na dati niyang ipinahayag na sana ay makagawa siya ng isa pang pelikula pagkatapos ng entry niya sa Metro Manila Film Festival na uninvited. Sinabi ni Ate V na maaaring balikan niya ang plano sa paggawa ng pelikula sa hinaharap, partikular sa paggawa ng independent film katulad ng Extra, ang kanyang kauna-unahang indie project. Ayon sa aktres, nakipag-uusap na siya sa direktor tungkol sa posibleng script para sa susunod niyang indie project at bukas siya sa pagkakataong paglaanan ito ng oras. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impila matodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sa ating pong good news, dalawang restaurant sa Metro Manila ang napabilang sa Asia's 50 Best Restaurants 2026. Nakakuha ng Celera Restaurant ang ika-100 pwesto sa extended list, habang ang Toyo Eatery naman ay nasa ika-71 pwesto na dati nasa ika-42 pwesto sa main list. Matatandaan nitong 2025 ay nakatanggap ang naturang nabanggit na restaurant ng Michelin Star matapos ilunsad ang Michelin Guide Philippines. Kabilang din sa mga restaurant sa Pilipinas na ginawaran ng Star ang Asador Alfonso, Gallery by Shell, Hapag, Inato, Casa Palma at Linamnam. Samantala, dalawang Michelin Stars naman ang natanggap ng nag-iisang Helm Filipino restaurant ni Chef Josh Boutwood. Pasada Balita. Kaya lang yung restaurant niya, no, hindi umabot sa Michelin. Oo nga eh. At ano ba nangyari doon? Ha? Ano nangyari? Naubusan ng manok. Kala ko naubusan ng supply dahil kakakain mo. Hindi ka nagpapaalam, hindi ka pa nagbabayad. Hindi. Bubuhayin natin. Buhayin ba? Kasama mo ako, ha? Tosyo mo ako. Ako taga-tikim. Hindi, ako promote para makakuha ng Michelin. Pero yung pagkain ng mabilis, masama. Ay, oo naman. Yung walang Kasi pause. magka-acid reflux. Saka yung kumakain ka ng hindi ka ngumunguya. Delikado, nakakahirin yun. At delikado Tanong rin natin kay Antoine. yung pag kumakain ka sa restaurant na walang bayad. Ay, lalo. Ay, meron akong nakita, ha? Taga-Tondo ba yun? Ito, totoo to, video. Magjowa sila. Kumakain ng, eat all you can. Aha. Dinami. Tapos nilalagyan konting dumi. Para palabasin na reject yung para wala silang bayaran. Ang dalawang mokong, may CCTV. Mabait yung may-ari. Sabi niya, hindi ko na kayo pagbabayarin. Hindi ko kayo papupulis. Pero, siguraduhin yung hindi nyo na ulit gagawin yan. Lalo na sa mga maliliit na kumpanyang kagaya ko, sabi. Buti Swerte pa yung magjowa na. Swerte. Kahit na ganun ka balatuba sila, pinagbigyan sila. Oh, babatiin ka. Oh, Hapon ito na. si Ate Susan Eronimo, good morning. Balik bayan pala siya ngayon. Oh, dito? Andito pala siya ngayon. Yung size 11 namin, ha? Tsaka yung, ano tawag dito? Yung sweatshirt ba yun? Sweatshirt ba? Kahit na basta sa akin, double XL. Oh, yan ha. Salamat po. Yan, sina Alright. Kuyang Nelson Malinaw, salamat po. Si Elizabeth Kamaing, maraming salamat din po. And again, Architect June Palafox, happy birthday. Happy birthday po, Architect June. At sumayin nyo ang Monday edition pa lamang ng inyong nag-iisang pasada balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitaran, kabalitaktakan, Johnny Banyes. At Drew Nasino. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunang